pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga OFW. At ito po yung lingkod, Terry Alpa. Meron pa tayong naririnig na nagmamarites. Okay. At syempre po, bago tayo magsimula ng ating tatalakayan ngayon, napakaganda ng ating tatalakayan, ay abatiin mo natin ang ating partner, si Miss Jeline, Miss Manny Magnet. Hello! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga nanonood at nakikinig sa ang panigma ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, pasensya na po, medyo may background ako sa ano. Marami akong background sa likod. Part siguro ito ng eleksyon, kaya ganyan. Para tayo may mga angel sa likod. Okay, so akala ko bang aking kapartner ay walang boses. Parang nagka-boses dahil na-stress doon sa kanyang kausap. Kailangan lang palang sumigaw. Oo. Lumabas talaga yung boses ko, nawala ang masakit pag nagsasalita ako. Kasi naman, talagang may sitwasyon na mga ganyan. Anyway, partner, magandang tatalakayin natin, ano? Kasi ngayon, napapanahon, marami nagkakagulo. Dahil barangay election, marami tayong, alam mo na, advice, ano pa may nakikita natin. Pero bagong lahat, meron lang gustong bumati sa atin, sa ating DWWD Armed Forces Radio, yung ating kaibigan mula sa bansang Armenia. Panuorin muna natin yung greetings niya sa ating DWWD Armed Forces Radio. Just doing marites. Welcome to Armenia. I'm Terry Alpa, the host of program Buhay OFW ngayon, aired over DWWD Armed Forces Radio. Right here we have a friend, a very good friend from Armenia. I would like to introduce to you, Mr. Artak. Yes. And you are from here, right? I'm 100% local Armenian guy. Okay, we would like to ask Artak to invite everyone, all the followers and viewers of DWWD. Go ahead. Thank you. Welcome to Armenia. If you like come Armenia, you can connect for my Facebook page, Instagram page, TikTok page. All page names is Time for Armenia. Welcome to Armenia. You will enjoy exactly. Yes, and what else do you have in Armenia? What are all the attractions we can see here? Did you enjoy in Armenia? Yes, I really enjoy it. And once again, would you tell them what is the best attraction here? And what is, Armenia? Is this a Christian country or what? Yes, of course. This is Christian country, and I want to tell you, this is not only Christian country. This is the first Christianity country in the world, where is even first Christianity church in the world. That is a Mother Cathedral Echmiadzin. So here you can find a lot of old things. It will be even the oldest cave, the oldest shoes. Yes. And then Armenia, which one capital city Yerevan, very more than 2,800 years old. So we are also have a lot of nature. So we have a lot of fresh fruits, nice foods. Did you like our foods? Yes, of course. It's very nice. Armenian food. We love it. So if you want to enjoy your vacation or some enjoy time, you can come Armenia and connect my page, and all I will arrange for you. For Philippines only, very easy. You have to apply for e-visa and you get Armenian visa and come to Armenia. So here all things, transfers, hotels, tours, I will arrange all. Before your come you can connect and I will tell your like a trip budget also. So you you can already count your budget, how much you have to spend here. It's
I want to tell you also, it's cheap country. All life also here cheap. So if you experience Armenia, so welcome. Yes, thank you so much, my friend Alta. Welcome always. And once again, please do visit Armenia. This is your host, Terry Alpa, once again. Thank you so much. And thanks for everything. We have seen beautiful places here. We're so much enjoy everything. The memories is the best that we had. And this is Terry Alpa, the host of the program Buhay OFW ngayon. Mabuhay. Hello, DWDD Armed Forces Radio followers also. Who not following, I recommend follow. Yes, mabuhay. Thank you. See you in Armenia. Yeah, thank you so much, Mr. Artak, our friend from Armenia. Nosebleed tayo kasi hindi English ang kanilang andun. Talagang kailangan. Hindi talaga ang mother tongue nila doon iba Kaya medyo ano sila. Anyway, ayan, ako. Si Miss Jillian na to Kasi ang topic natin, sabi nga, mainit na mainit dahil ang paligid ay nag-iingay. Dahil ito po ay barangay election. Yes. Yes. Tama. Oh, sandali lang, babati muna ako sa ating mga mga ilang anyway, nagko-coach na po ako ng Saudi Arabia and Middle East. So thank you very much. And we have a different nationalities na kino-coach. So, Spain, I'm coaching people from Spain also, so which is good. And of course, binabati natin si Miss Rosmaline Solarte dyan sa Kingdom of Saudi Arabia and her friends. Lahat ng mga kababayan natin ng mga Pilipino dyan, Kingdom of Saudi Arabia, maraming salamat. Sila po yung aking kausap, alas 3 na ng madaling araw. So, yun po. Ay mga grupo po ng mga royal kingdoms dyan. Ayan, thank you so much. And of course, mga Pakistani, hello to all Pakistan people who's been part of Miss Rosmaline Solarte, kingdom. Alright? At binabati ko rin ang former councilor ng Ginbanwahan Balod Masbate, Aldrin Makuha. Ayan, isang mabait. Meron yan silang advertisement daw, meron yan silang bus na nagbabiyahe mula Kalumpang hanggang City of Masbate, yung Aton Amigo, yon, yung Grace. So, and of course, Ricky Gregorio of Ubo, Balod, Masbate. And of course, nagpapasalamat nga pala tayo. Meron po tayong mga masusugid na mga military army na rumisponde sa mga ilang activities na ating itinatawag. Lalo na po ngayon, kami po ay nasa Buhay OFW. Pero hindi lang po ang topic namin dito ay Buhay OFW and of course ang ating mga kapulisan, kasundaluhan at iba pa at ang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya magpapasalamat muna tayo kay Lieutenant Colonel Jeffrey S. Bugnosin ng 96 Infantry Alab Battalion of Sitio Alonso, Barangay Kabitan, Mandaon, Masbate. Ito yung mga pinagpipitagan nating mga sundalo na alas 2, alas 3 ng madaling araw, rumeresponde. Ayan, dahil nga po, Tita Perry, mainit ang eleksyon. Nako, sa aming paligid dito sa aming barangay. Alam nyo, masaya dito sa amin kasi walang patayan. Hindi nagkakainitan, walang iringan. Ang pinakamasaya, this is my first time in the Philippines sa mga barangay captain na tumatakbo, barangay kagawad, mga SK. Dito sa amin, ang saya ng jingle, natutulog ka pa, tatayo ka na para kumendeng-kendeng. Yung iba nagvo-voltes 5, yung iba may Pasko na. Yun sana yung mga magagandang takbo ng eleksyon. Pero Tita Terry, marami tayong mga politiko ngayon, mga kapitan, Ang nangyayari, siniseryoso nyo masyado ang eleksyon. Ay, nakakasakit na ho kayo. May mga report sa atin, Tuloy-tuloy ang report sa amin na marami ng patayan na nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa. Yes. So ngayon, nasa more than 1,000 alert level na ang eleksyon sa Pilipinas. More 1,300,
No, 1,400 I think na barangay sa Pilipinas ngayon under alert dahil nga sa ang ibang mga politiko ay gumagamit ng dahas at nagkakaroon na ng hindi magandang labanan. Bakit kaya ganyan sila kakasakit? Okay. Hindi ko alam kung magkano talaga ang sahod ng mga barangay, ano. Based on sa nakita ko sa TikTok, is meron na sila. Ang barangay captain is 27,000 according to newly, bagong labas na Republic Act. Pero, ang napakaliit po niyan, hindi naman po sa pag-aano. Ano po ba talaga ang inyong intensyon sa pagtakbo sa politika, ano? Ang pagtakbo ba sa politika, anong hinahangad nyo? Magkaroon ng power ang inyong pamilya sa isang barangay at kayo patuloy na mangurakot, mamuno? O ang hangarin nyo ay isang mabuting pagsiservisyo? Kasi marami na po sa ating mga tumatakbo, lalo na yung iba, no? Hindi nila matanggap na may lumalaban sa kanila. Ito nga yung nakikita ko na may isang tumatakbong kapitan din ako na nakausap na sabi niya, kung maganda naman ang pamamalakad at pamumuno, bakit naman ako lalaban? Bakit ko naman kakalabanin ang isang magandang pamunuan na kung alam naman natin na maganda ang hangarin para sa ating barangay? Diba? At saka tatandaan niyo po, ang pamumulitika, hindi po yan habang buhay. Matuto po kayo kung namumulitika kayo, gumawa po kayo ng sarili nyong negosyo, huwag nyong iasa doon sa kurakot nyo na makukuha nyo doon sa barangay. Hindi ka po sinasabi na, kakilala ko po yung mga nangungurakot. Ito po ay general na sinasabi natin. So, sana ang eleksyon na ito ay maging maayos at may dignidad ang mga tumatakbo. Wag puro, meron din tayo rito, Tita Terry, report na ganitong, ganito pa lang. Since yesterday, may mga report na tayong naririnig. Pwede na ako maging reporter. Meron na tayong naririnig. Pwede na ako maging reporter kasi may license na ako. So, mayroon tayong mga report na dumarating na ang ilang mga tumatakbo bilang barangay captain ay namimili ng boto 8,000 pesos ang isang tao. Saan yan? Kaya makalipat na nga. Oh my God! Napakalaki niyan. Diba? Grabe. Ilang Oo, 8 ang tanong. Saan nanggagaling ang inyong pera? Ito pa ang ating Ito pa ang naririnig. Ito pa ang ating mga naririnig. Ako'y tahimik lang, pero ako'y tahimik lang sa umpisa. Pero ako ay maraming research at nakikinig lang ako sa mga issues. Ito pa. Ang sabi-sabi, ang ilang mga mayor, ilang mga congressman ay involved dito at sila mismo ang nagpi-finance sa mga ilang politiko sa bansa. Galing din daw ang mga perang ito sa matataas na opisyal ng Pilipinas. Ay nako. Oo nga naman, alam nyo kung bakit. Ang barangay kasi is a home. Bago ka manalo sa national, kailangan sa baba yan mag-uumpisa. Dahil sa baba, ito mga kapitan, sila ang magkukuman ng kanilang mga barangay kung sino ang kanilang iboboto. Pero sana magbago-bago naman tayo, Pilipinas. No? Dapat ang iboto natin ng mga kapitan, kagawad, SK, no? May mabuting plataforma para sa ating barangay. At ito rin, may isa akong nakikita. Sa bawat barangay, ang tumatakbo, 3-5 pamilya. Mula sa kapitan, kagawad, SK, ito ba tama sa natin sa panahon ngayon? Parang ginagawa niyo kabuhayan yung yung barangay Hindi ba pwedeng isa-isa lang? May isa akong lola na nakita na tumatakbo siya bilang barangay kagawad. Pero nakita niya na ang kanyang apo ay tumakbong SK chairman. Alam mo ang ginawa ng lola? Nag-cancel siya. Ayun. Kasi sabi niya? Nakakahiya. Sabi niya, nakakahiya kung
Pamilya sa pamilya na ang laman ng barangay. Tayo na ang mga opisyal. Nandiyan na tayo kasi alam mo, parang nakasanayan na yan di ba? Kahit sa ating mga government official. Anyway, kung pag-uusapan natin barangay captain, ano naman ang masasabi mo na ayaw nang umalis sa barangay? Sawang-sawa na ang tao, ilang taon nang nakaupo, gusto pa rin, tumakbo pa rin, dahil ano kaya ang mayroon? At doon naman sa mga kapitan, sige, unahin mo muna itong una natin. Kapitan, na ayaw nang umalis ng barangay, paulit-ulit na nandun na siya, ano ang say mo? Ano ba ang purpose doon na ilang na nandoon? Kasi di ba na-cancel ang barangay ng matagal. So, na-extend ulit. O, di ba? Ito na. Dahil sa pandemic. Ito na naman. Laban na naman. Ano say mo? Yun muna ko nating pag-usapan. Sige. Sa akin kasi kung in my point of view lang, wag po kayong magagalit mga barangay captain sa akin, mga barangay official, dahil ito ay aking opinion. Wala po akong pinapatamaan, wala po akong gustong saktan. Ito ay malayang pamamahayag at kami naman po ay mga sinusunod din na batas sa aming panunungkulan. Okay, katulad nga niyan sa atin, 'di ba? Ako, lahat ng kamag-anak ko tumatakbo, no? Pero hindi ako nagpo-post kasi mahigpit po sa amin sa DWDD, sa AFP radio na hindi kami pwedeng makialam sa politika. Yes. Okay? So kami po ay marunong rumespeto. Sa totoo lang, gusto ko lang Yes, gusto ko lang makipagbakbakan pero hindi pwede. Kaya tayo ay nasa serbisyong totoo lamang. Okay, sa mga kapitan na ayaw umalis, no? Sa inyong pamunuan, ilang taon na kayong tumatakbo? Okay lang na wag umalis. Kung ang panunungkulan ay maganda, maraming nagagawa, maraming naipapakita. Pero kung ang nanunungkulan sa barangay, ang intensyon ay magnakaw, no? Aray. Ang ginagawa mo halos nabubuhay ang buong pamilya mo sa barangay. Nung pandemic, sino ang nakinabang ng bigay ng gobyerno? Yes. Ng mga donation? Ang pamilya nyo mula sa 6,000 sa 1,000 na dapat ay pantay ang mga mamamayang Pilipino na makakuha ng kung ano man ang dapat. Ngayon tayo magbakbakan, ha? Dahil ang mamamayang Pilipino nagtiisyan, hinintay. Ano sabi nila? Sige, i-enjoy nyo ngayon. Makinabang kayo sa bigay na kung anong dapat para sa mamamayan. Pero hintayin nyo ang eleksyon. Ngayon, sa mga kababayan natin, huwag kayong papadala sa mga bigay. Alam nyo ngayon pa lang, bibigyan nila kayo ng 8,000, ng 500, ng 1,000, ng 2,000. Pero ilang taon nila kayong lolokohin. Instead na mag-improve ang inyong barangay, walang mangyayari. At ang gagawin nyo, isisisi nyo sa presidente. Mali. Dahil sa umpisa pa lang, sa barangay pa lang sana, sinimulan nyo na ng tama. Oo, kailangan natin ng pambili ng bigas. Tanggapin mo ang binigay nila, pero wag mong iboboto. Bakit? Iyan ay mga manloloko. Kung dyan pa lang niloloko ka na sa pamimigay ng pera, ano pa? Ang 500 wala yan, ang 5,000, ang 10,000, bali wala yan. Mas malaki ang kukurakutin nila sa barangay. Kung ang barangay nyo malaki ang ira, ano na lang ang mangyayari sa inyo kung tuloy-tuloy nyo? Di ba? So, suportahan nyo ang mga ganitong klaseng pamamalakad ng mga barangay official. Tanggalin nyo na. Magbagong buhay na kayo. Obserbahan nyo na lang. Kayo. Diba? Yes! Partner, obserbahan mo na lang. Nung unang first time naging barangay ang buhay ganon. Pero nung sumahaba na ang term, dami ng property. Ay siya, meron nga dyan, no? Naka-NMAX. Walang sasakyan na umupo sa barangay. Ngayon, ilan ang sasakyan? Na ilan ang kotse? Pati ang mga anak di kotse. Hoy! Mahiya naman kayo. No? Kami mga nagbabayad ng buwis na simpleng mamamayan, hindi kami nakikinabang sa kung anong meron kayo sa barangay. Instead,
Instead, no? Hindi naman, kasi kami, DWDD, kami, ang grupo namin, kaming mga angkor, kami ay pangkabuuan sa Pilipinas. Nilalakbay namin ang mga kabundukan para mag-donate. Hindi po kami nanghingi sa inyo ni minsan. Pero tatandaan nyo, no? Eto, wag po kayo magagalit sa akin, sinasabi ko sa inyo. Wag po kayo magagalit. Kasi dito naman sa amin, sa barangay naman namin, ay maayos. Wala naman talaga akong tulak kabigin. Mula sa aming kapitan, sa mga kagawad, at sa mga tumatakbo bilang aspirant, no? As a barangay captain. Dito naman sa amin, maayos naman ang aming, sa akin, kasi hindi ako lumalabas, kaya wala akong pakialam. Okay? Although, mabait talaga. Sa totoo lang, wala akong tulak kabigin Hindi ko natatanungin yung lugar mo kasi baka isipin, nagpo-promote tayo. Yes, ang sinasabi ko lang, maganda kahit papaano sa amin yung pagtakbo ng eleksyon ng mga barangay official dito. Wala akong naririnig na bangayan o ano. Masaya lang dito ang jingle. Pero ang sinasabi ko as a general, yung mga barangay captain dyan sa ibang lugar na makakapal ang mga mukha, lumayas na po kayo, parang awa nyo na. No? Okay. Palitan nyo na yung mga sarili nyo. Punta tayo sa pangalawang uri. Barangay captain. Yung nanilbihan na ng ilang beses, tapos natalo, nagpasok ng asawa o anak, natalo, talagang naupo na rin ng ilang terms, natalo, at ito na naman, eleksyon. Tatakbo na naman ang tatay. Natalo na. Natalo. Anong say mo naman sa natalo na? Oo, nagservisyo na. Tapos na natalo ng eleksyon. Dalawang beses yatang terms. Tapos natalo, tinatakbo ka mag-anak, natalo. Ngayon, eto naman, siya naman, para bang ang nasa isip natin, parang ayaw nito talagang tumahimik o bitiw. Sabi nga, matawat sa langit, bata naman at bago naman, yun ang kailangan natin, diba? Kaya nga ako meron akong Batman. Sabi nila, bagong program ba tong Batman? Sabi ko, hindi, ang ibig sabihin yan, Batman, bata naman. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga bago. Yung luma, pwede ba? Okay na yung naging serbisyo nyo sa mga barangay ninyo, di ba? Pagbigyan naman natin yung iba. Kung kayo man ay naging maganda ang ginawa nyo during your term, sapat na yun. Legacy na yun. Oo, legacy nyo na yan. At nagpatakbo ulit kayo ng kamag-anak, hindi nanalo, ibig sabihin, hindi na gusto yung partido mo, yung lugar, team mo. Ngayon, eto na naman, tumakbo ka na naman. Parang iba na yun, parang ayaw mo na, something naman talaga, no? Nasa barangay na ayaw bitiwan. Ano man ang say mo yan? Yung mga ganitong klaseng mga politiko na halimbawa, you keep trying and you keep trying to win, ano? Although, kasi natin yan either it's a positive or a negative. Sa positive kasi, sabi nga daw kapag may ambisyon ka at may pangarap ka, huwag kang susuko kasi darating ang panahon, ipapanalo mo rin yan. Pero, kung halimbawa, kayo ang naunang naupo sa pamunuan at ang tao ay hindi na kayo binoboto ng ilang beses, siguro mag-isip tayo. Kasi kung mabuti kang namumuno, alam mo kahit hindi ka mangampanya, ang tao mismo ang mangangampanya sa'yo. Ang tao mismo yung mag-i-endorse sa'yo. Yes. Parang ganito lang yan As a coach, marami nagtatanong sa akin, bakit wala akong millions followers? Bakit hindi ako naggagawa ng mga content and Kasi ito lang ang ko. Oo, wala man akong million na followers, pero makikita mo ang wall ko, makikita mo yung positivity ng mga tao na kung anong klaseng tao meron ka, anong klaseng coach ka. Parang ganito lang yun Kung mabuti kang pamunuan ng isang gobyerno, hindi mo kailangan ang maraming followers, hindi mo kailangan ang maraming tao para sabihin na mabuti kang tao. Kasi kung may mabuti kang nagawa, hindi ka isusuka ng taong bayan. Hindi ka mumurahin, hindi ka kakalabanin. Alam mo kung bakit? Meron yan dito sa Pilipinas.
Ilang dekada na dahil sa maganda ang pamunuan nila, walang kumakalaban sa kanila. Kung mabuti kang namumuno. Pero siguro, kung may intention kayo, ayan ang mga ganyang tao, isipin mo yan yung paulit-ulit na gustong tumakbo, ibig sabihin, tapos talagang sinusukan na ng tao, may mga pinoproteksyonan yan. Maaaring may mga illegal yan na ginagawa dyan sa barangay nyo. May mga kumpanya yan or may mga negosyo yan na pinoprotektahan, no? Diba? So, kailangan nila laging, alam mo minsan may ano rin yan strategy rin kasi yan. Manalo ka o hindi, tumakbo ka. Bakit? Ayan ay pagpapakilala ng sarili mo sa barangay or sa community. Kapag nagkakaroon ka ng advertisement, ibig sabihin nakikilala ka. So, kung meron kang isang business or something na pinoproteksyonan mo yan. Pero alam mo ba na napakarami ngayon sa ating bansa, no? Mismo ang mga nasa baba ang pumoprotekta sa mga illegal na gawain. Yeah. Correct. Yun ang lalo na, ngayon yung mga tumatakbong kapitan, wala pong barangay captain sa ilang mga barangay ngayon dahil sila ngayon ay nangangampanya. So, ang mga nandyan, ang lupon, ang taplang. Ang bongga-bongga ng kanilang campaign. Ang gaganda ng sasakyan na nagpapalala. Ay, meron sa amin, nakapang sports car, ha? Barangay captain yun. Tinalo ang city councilor at mayor. Tinalo ang mga senator at congressman. Talaga. At ang tarpaulin, isang buong sasakyan, punong-puno ng tarpaulin. Sabi ko ngayon ko lang na-realize, yung mga taong to napakayaman. Akalain mo yun, barangay captain, ha? Naka-sports car. Tapos yung tarpaulin nila talagang isang tin-wheeler na truck yung wow, amazing. Magkano yung ganon? Yung mga gobyerno natin, yung BIR. Dapat kayong mga BIR, tinira pati BIR, I'm sorry ha. Ako ma-delayed lang ako, sinisingil nyo na ako ng 1516. Ayan, tingnan nyo yung mga politiko na yan. I-audit nyo po yan. Ngayon tumatakbo sila, i-audit nyo po yan kung ano yung mga declaration of assets nila dyan. Kasi tingnan nyo ha, pag yan umupo sa barangay, yung lahat ng negosyo dyan sa barangay, sinasabi ko sa inyo, kukurakutan yan. Kaya kayo rin ang kayo rin ang mag-isip-isip yung inyong iboboto, yung ating iboboto, dapat alam natin. Kasi kawawa talaga tayong mga mamamayan. Sa loob ng 2 taon, kung yan mangungurakot, halimbawa 2 years, 3 years ang term yan, at ikaw ay siningil ng taxes at ng kung ano-anong contribution dyan sa barangay, kawawa ka, bilangin mo yan kung magkano. Yes. Diba? At siyempre, hindi natin, bukod sa mga garbong pangangampanya, na kahit nasabi natin napakaipit ng COMELEC, hindi naman talaga lahat mamomonitor, tingnan nyo na lang yung garbo ng pangangampanya sa dami ng tarpaulin na ginagastos. Paano babawiin yan? Siyempre, sa pera natin. Yan. Sa inyo, no? Kasi nasa city kayo. Street lang yun. Yung district nyo. Pag-usapan pa rin natin ang pangatlong klase ng kapitan na tumatakbo. Na, ito naman po mababaril na talaga ako dito paglabas. Ito yung sasabi naman natin na ginagamit ang simbahan. Gagawa ng mga project, simbahan project, pero nakakabit ang pangalan. Yan. Diyan talaga umiinit ang ulo ko, sinasabi ko na lang sa inyo. Wag nyo talagang gagamitin ang Diyos at ang simbahan dahil sa inyong plintik na pamumulitika na yan. I'm sorry for my word. No? Marami sa mga politiko, magdodonate kayo dun sa simbahan, ipapagawa nyo yung simbahan, tapos ang ilalagay nyo, yung tarpaulin nyo. Hoy, mahiya naman. Mahiya naman kayo. Wag ganun. Huwag niyong gagamitin ang simbahan. Tapos magsasalita pa kayo doon pagkatapos ni father or ni pastor magsasalita. Mag-guest kayo doon. Naku, nakakahiya yung ganon. Alam niyo ho, ilayo niyo ho ang pananampalataya doon sa pamumulitika. Kaya nagkakaroon ng hindi magandang pamunuan kasi alam niyo po, nung unang panahon, lagi nakadepensa ang gobyerno doon sa chuchu ng simbahan. Oo. No? Pag nakialam Ito, panahon ng mga Spaniards.
tayo ay pinapakialaman. Baguhin po natin. Marami nga rin dito, no, pinapakita. Eto yung hypocrisy of these people who they call themselves Christian, no? Nagiging Kristiyano pero ano ang mga ugali? Irresponsable, magnanakaw, sinungaling, manloloko. Eto ba ang mabuting Kristiyano? Ang taong sinasabi mo na kami pa-offer lang, tinatawag mo kaming mga demonyo. Kayo itong mga tinatawag na Kristiyanong mababait pero hindi mabubuting tao. Magkaiba po yun. Ni-research ko yung word na yan. Ang mabait at ang mabuti. Ang mabuting Kristiyano may lubos sa puso na pananampalataya. Ang mabait na Kristiyano ginagamit ang simbahan sa panloloko at kasinungalingan. Mabuti na lang din, meron din naman po mga simbahan na hindi po mapayag na sila'y gamitin. Kasi kasi may mga sitwasyon na pag nakarating talaga sa pinakahayat ng simbahan, pinai-stop. Stop. Using Yes. charts, sa inyong mga campaign, nagpipiding kayo, pero babanggitin nyo, galing simbahan, pero nandun yung inyong mga panghalan, andun na isa yun. Kaya thank you so much din na nabigyan ng pansin agad ito. Anyway, yung mga walang salita, panay, pangako, masarap mangako, na ikaw ay Alam mo, ganon. Nako. masarap yung politiko. Masarap yung politiko na alam mo yon. Kahit hindi eleksyon pumupunta sa bahay mo. Yun! At kahit hindi eleksyon, nakikita mo sa paligid. Nakikita Kahit mong hindi gumagawa. eleksyon, Oo. Yes. Yan Yun ang tandaan. tama. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong tulak kaibigan sa politika sa paligid ko. Maswerte siguro ako sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya nga, Sa swerte totoo ka lang. talaga. Pero kaming mga nasa, city, malaki ang city, maraming barangay, iba-ibang... Sa Masbate ha? Sa Masbate, matindi ang patayan. Hanggang hating gabi nagre-report grabe. sa akin. Matindi ang patayan dyan. No? Kasi ang mga politiko dyan talagang dynasty to dynasty, ayaw umalis sa kanilang posisyon. Patayan ang ginagawa nila hanggang ngayon, hanggang kagabi, grabe. Kagawad sa barang... Yung mga teacher, ayaw na nilang Yes. attend ng mga sa voting ang ipapalit yata mga military at saka police. Yung mga teacher, Ayun nga. na muna nila. Oo, sinave na muna. Eto pa ang delikado kasi diyan. Ayon sa mga bali-balita. Ang mga politiko na nasa mataas na posisyon, kalaban man, incumbent, o yun yung mga nakaupo ngayon, sila mismo, sorry po ha, hindi po ako sa tinitira ko kayo o hindi ko naman, ito po ay ito ay mga research lamang namin na nakakarating sa amin. Pwede nyo naman po itong patunayan, pumunta kayo dito sa aming programa na hindi po ito totoo. Okay, pero wala po akong minimension na pangalan. Correct. Ay wala po kayong basihan na ako'y inyong diba? So, ganito. Oo nga, maraming kaso ngayon. Ang Kaya sinasabi nga namin, ay nako, kami na nga ay mga reporter dapat, pero ang sabi namin, mag-stick tayo dito sa Ang Buhay OFW, balance lang tayo, positive lang tayo all the time, pero kung may dapat tayong sabihin na makakatulong sa ating mamamayang Pilipino, bakit hindi natin tulungan, di ba? So, eto, kayong mga nasa taas, iwasan nyo nang makialam sa ginagawa sa baba, no? Pinoprotectionan nyo eh. Alam mo, partner, ever since talagang ang hirap na talagang ma-stop yan, lalo na nga sa mga probinsya, nagpapatayan, kailan lang, ngayon, mayroong isang kagawad na umawat lang sa nag-aaway na dalawang kandidato sa kampanya. Yes. Siya yung namatay, siya yung nabaril. Maawat Ayan lang po yung siya. sa Masbate. Walang Ayan yung sa Masbate na issue. Ito yung sa Manila lang din to narinig ko kanina. Manila din. Radio, oo. Nag-awat lang si Naku. Kagawad, siya yung nadali. Ngayon, ang advice din natin, mabuti na lang dito sa mga ating lugar, sa mga talagang tahimik naman din. Iba talaga yung sa probinsya, iba talaga doon.
Dito sa atin Oh. talagang maintain ng peace and order sa election. Talagang nakatutok diyan ang ating mga kapulisan at kasundaluhan. Anyway, sa ating mga botante, once again, huwag naman po sanang naghihintay palagi na kung sino ang magbigay, yun ang iboboto. Tulad na sinabi ng ating Tama. partner, kunin nyo, pero gamitin nyo pa rin ang inyong puso, konsensya, at alamin nyo kung yung bang nagbigay sa inyo yung karapat-dapat. O, di ba? At saka tandaan ninyo, ang mga biglang naglitawan, ang mga dating nakaupo, na hindi mo naman nakikita, naglitawan, dahil lang eleksyon, medyo isip-isip din kayo. Pero yung mga nakikita nyo na hindi kahit hindi eleksyon, nandyan sa paligid, inaayos ang inyong lugar, kumikilos, pinapaganda ang mga court dyan, o tennis, yan, kita nyo siya kahit hindi eleksyon. Inaayos ang mga kalsada, nilalagyan ng mga linya, pedestrian. Kita nyo na hindi naman eleksyon yun, pero nandyan na siya, naggagawa siya. Yun, tingnan nyo. Paano kung ang gumawa, ang politiko naman na gumawa ngayong taon lang, nagpakitang tae lang? Ayun nga. Yung bang nakaupo. Pag malapit na, alalahanin mo, pag malapit na ang eleksyon, bungkal ng kalsada, bungkal dito, bungkal doon, nagkanda, traffic na, pinalitan ang pintura, alam niyo katulad, sa Quezon City ha, sa 2nd District, napapansin ko, eto, hindi naman na ito namumulitika, let's mention the name of Congressman Dante Liban of 2nd District, no? Kung napapansin nyo, naalala ko tong congressman na ito, napakaraming napagawang proyekto. Maganda ang Yan sa second. track record. Yes! Oh, maganda. Congressman Dante Liban is one of the best. Sa kanya, kaya okay lang. Ito, ano na siya alam ko, nasa Amerika si Congressman Dante Liban, former. Ito ay isa sa napakamatalino, napakarami niyang batas na nagawa sa Kongreso, to be honest. Nung tumakbo na siya, nung hindi na siya tumatakbo, may pumalit. Ako ay walang pinapatamaan ho ha, nung time nung Dante Liban ito. Matagal na po yun, bata pa po kasi ako napapansin ko. Nung may mga tumakbo na councilor, kung sino mga politiko, pinalitan, pininturahan yung pinagawa. Talaga. Pininturahan yung pinagawa ng dating congressman. Pinalitan ng bago. Hello! Consuelo Di Bobo naman. Sana pininturahan mo, pinalitan mo, nandun pa rin yung pangalan niya kasi project niya talaga yun. Alam mo, ganun ang mabuti. Katulad sa inyo mga barangay captain, pag alis ni ganito, si kapitan, gawa niya to. Papalitan ng bagong kapitan, papalagyan ng pangalan niya, hindi niya naman project yun. Gumawa ka ng panibago. Di ba, isa pa rin ito ang napapansin ko. Dapat pag nagproyekto ka, makikinabang yung barangay, hindi yung magbabayad ang iyong barangay. Kaya nga yung pera yan ang kabarangay mo. Ba't mo pagbabayarin? Kung maglalaro ng kung anumang sports ang meron dyan, huwag mong pagbayarin. Ang barangay, ang basketball court, ang anumang court dyan, lambayad po yan. Kung meron ay hindi! Pag-aari yan ng pamilya nila. Halimbawa mo may sisingilin dyan, di ba? Kuryente, ganyan. No? Kung sino yung kapitan, sino yung mga tanod, sorry. Sorry sa mga tanod namin, baka bigla ko suntukin. Sa mga kagawad, sino yung barangay official na nakaupo? Sila yung may karapatan doon sa basketball court. Sila yung may karapatan doon sa center, health center. Hello. Huwag niyong akuin yan. Sa publiko yan. Hindi niyo yan pag-aari. Libre yan. Nasaan ang mga gamot na ibinibigay ng gobyerno? Nandyan sa inyo, binibenta nyo. Hello, pinababayaran nyo. My God. Hindi ako nakaranas ng mga public, hindi pa ako nakakaranas ng mga center public, kasi lagi ako nagpa-private. Diba? Hindi ko naman sinasabing mayaman ako, pero napakarami nating mga kababayan ang hirap, hikaho sa buhay. Kaya nga, meron tayong gobyerno, meron tayong mga public health center, meron tayong barangay hall, meron tayong mga public utilities dyan na pwedeng
kahit mga vehicle na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan na nangangailangan. Pero anong ginagawa nyo? Ginagawa nyo private, sinarili nyo, sinulo nyo. Kahit yung mga gamot na ibinibigay ng gobyerno, ano ang ginagawa nyo? Pinababayaran nyo, mahiya po kayo. Kaya sa nung COVID, dami lalong yumaman dun eh. Yung mga ayuda. Totoo yun. Totoo yun. Kasi alam mo, di ba, mayroon tag 6,000, may 6,000 pesos na pinamimigay nun. Sa listahan. Ay, hindi. Ano pantay mo? dapat. Sa listahan, walang makikita mo apelido. Ano marami. Kamag-anak nila. Di ba? Ngayon, yung mga wala ko. kailangan, wala. Ako naman daw, hindi naman ako karapat dapat bigyan dahil ako na may pambili ng bigas. Saka ikaw naman yung mabigay, wag naman ikaw. Ako naman, sa akin naman walang problema. Ako naman ay namimigay din. Pero ang sinasabi ko lang, ito ay general. Ibigay nyo naman dun sa mga naghihikaw sa buhay. Huwag naman kayo sugapa at kurakot masyado. Buti buhay pa kayo, hindi pa kayo nagkaka-cancer. Kinakain nyo yung pera na para hindi naman para sa inyo. 'Di ba? Yan tayo alam mo, magiging next to Tolfo talaga ako. Kung ako mananatili sa pagiging announcer, sinasabi ko sa inyo, baka ako na ang magiging female Tolfo. Yes, okay. Sa mga kapitan na tumatakbo, maging makatao po, makadiyos talaga. Hindi doon sa sinasabi nyo lang na kayo ay makadiyos lahat. Gawin nyo po. Yan ang advice namin sa inyo. At sa mga kagawad naman po, na mga dati naman nakaupo pero hindi nakikita, biglang naglabasan dahil nga eleksyon, magpakita naman po kayo kahit na nakaupo na kayo. Gawin niyo yung trabaho niyo. Kasi marami pong ganyan. Kumukuha na lang po ng kanilang sweldo. Eto pa, sorry may suggestion pa ako, no? Tatakbo ka sa gobyerno o kahit barangay kagawad lang. Alam mo ba ang konstitusyon ng Pilipinas o ang barangay bylaws nyo man lang? Ano ang inyong plataforma? Sana ang piliin natin na mamumuno kahit barangay official kagawad lang yan. May alam sa pagpapatakbo ng barangay. Hindi yung pag-hearing doon sa barangay, nagkanya-kanyang turuan ang mga hunghang at tanga. Yan. No? Hindi ito sa nang mamaliit, pero ito ang na-experience ko. Ang kukunin nyo na kagawad, alam ang batas at kayang tulungan ang inyong barangay captain. Hindi yung, ano yung iyong plataforma? Ay, syempre, yung kaayusan, ay lintek kaayusan. Yung mga tambay sa kanto, nag-iinuman. No? Sumama si kagawad, minura pa ng tambay. Mga droga din na nagkalat. May tumatakbong mga SK dyan. Eto pa, mga tumatakbong SK. SK, lahat kayo, yari kayo sa akin. Tumatakbong SK, tambay sa kanto, nananapak, lasinggero, tumakbong SK, parang anghel at santo ang hitsura. Pag nanalo yan, ano mangyayari? Humanda kayo, lahat ng mga anak nyo sa PAK. Baka maghatid pa yan ng droga sa barangay. Okay, anyway, good luck na lang po para sa ating mga kandidato. Ito naman pa aming tinatalakay ni Miss Jilin. Siya po ang International Life Coach youngest. Di po basta-basta yan na life coach sa tabi-tabi. International po siya. Iba po ang kaalaman yan. Hindi po yan nanguhula. Kasi siyempre, pinag-uusapan namin ito para naman yung ating mga kabayan umayos. Kasi madalas narinig natin mga kabayan natin ano ba bigay ni ganito? Ano bang magkano nakuha mo? Saan yan? Sino yan? Parang yun na lang po ang nasa isip natin. Alam po natin, kailangan ng pera ng bawat isa dahil sa hirap ng buhay. Okay. Bebenta nyo boto nyo. Sige, kunin nyo yung bayad. Pero, konsensya pa rin ang gamitin nyo. Kasi alam ko, kailangan nyo pera. Alam man, tanggihan nyo yan. Ang hirap ng buhay, wala kang pambiling bigas, wala kang practical. Kunin mo. Pero, hindi naman tayo katulad ng ibang probinsya na pag binigyan ka ng pera, may nakatutok sa'yo kung sino yung binoto mo sa loob.
paglabas mo, yari ka. Ay, meron akong nalalaman na kapag ikaw ay binayaran, Oo. may sila may mga secret, may kina-carbonize yata sila. Oo. Na kailangan, halimbawa, binigyan kita ng 1,000, okay? Pagpasok mo doon sa election, ang mayroon daw itong mga papel or carbonize na kayo. Kapag bumoto sila doon, kailangan nandun naka-shade, magre-reflect doon sa carbon at paglabas nila, ipapakita nila yon sa nagbigay sa kanila ng 1,000. Ayan, eto. Panawagan sa ating mga electoral management na magbabantay. Sa entrance, i-check nyo mga bulsa, wala dapat silang dala kung hindi ballpen. Wala, lahat. Kahit siguro yung mga jacket, ipatanggal nyo, no? Kapkapan nyo. Kasi oo. Walang suksukan. Walang suksukan unless kaming mga babae, meron kami. Ngayon kasi, maganda ang pamunuan natin ng COMELEC. Ay, hindi, machine pala ngayon ang ginagamit ni Lu. Hindi na, hindi katulad nga sa nabanggit ko sa probinsya talaga, matatakot ka. Hindi. Hindi na pwede yan. Kasi machine, lalagyan mo ng carbon ang likod ng papel nila eh. Hindi pag nagsishake ka, lalabas doon. Oo, pero hindi na kayang paikutin yung mga nasa loob doon. Kasi sa bagay. Matindi. Congratulations sa ating pong COMELEC chairman, si Garcia, Attorney Garcia. Napakasipag po ng attorney na yan. Talagang ginagawa ang tungkulin bilang head ng COMELEC. Ang talagang ginagawa at ginagampanan yung higpit talaga, pinaakilos niya ang mga tao niya. Kaya medyo mahigpit, hindi na gagaya ng dati, maraming hocus-pocus, hocus-pocus. Kaya hindi na po, may tiwala na po tayo ngayon sa mga nagiging resulta ng ating eleksyon. Anyway, Jeline, as a life coach, siguro meron kang mga payo sa ating mga kandidato na tumatakbo para naman yung isip nila medyo maliwalas at mawala yung mga elementong hindi maganda. Yan, sige, go ahead. Actually po, sa totoo lang, bago August pa lang, napakarami nang kumukonsulta sa atin ng mga politiko, ng mga barangay officials, iba't ibang panig ng mga barangay sa buong Pilipinas. Karamihan sa mga ito nagtatanong sa akin, Miss Jeline, ano po ba ang gagawin ko? Kasi alam niyo po ba, na kahit sa pangangampanya, ang paghawak pa lang, ang pag-shake hands, may mga rules yan. Yon. Kaya kung kukunin niyo po akong political advisor, ay ako ay may bayad. Pero hindi po ako tumanggap ng kahit anong political advisory for this year kasi alam niyo naman ang aking sitwasyon. At ako ay nirerespeto ko rin ang aming pamunuan sa aming station na bawal kaming ma-involve. Although trabaho ko po talaga is a coach and a consultant. Pero dahil po ako ay lisensyado sa DWDD, ako po ay rumerespeto. So, paumanhin doon sa mga aking tinatanggihan na hindi ko talaga binibigyan ng mga advices or something. At hindi ko sila inendorso kasi bawal po yun sa amin. Mahigpit na ipinagbabawal. Ngayon, ang masasabi ko lang, sinasabi ko nga sa kanila, pati sa pakikipag-usap, sa paglakad, sa pag-shake hands bilang mga politiko, may tamang pag-shake hands po yan sa mga tao. Kapag tayo ay nangangampanya, di ba ang iba talagang ganon. May mga persuasion po yan na tinatawag, no? May mga points po yan na dapat natatouch mo yung pulso ng tao. Sinasabi, di ba? Kunin mo ang pulso ng bayan. Ang pulso ng bayan, eto, wala na akong pakialam, kalaban o tumatakbo, wala na akong pakialam sa inyo. Basta ito ang rule. Okay. Now, pag nag-shake hands ka, di ba, ang ginagawa ng mga tao is, hahawakan mo ng ganon. Pag ikaw politiko, ang tao ay yung dalawang kamay mo. Akin na nga yan, yung kamay dito. Diyos ko, ito may kamay. Ay! Sige, dali. Marami excited. Ito ang kamay, ganito ang paghawak. No? Kailangan mong gupuin ang kanyang kaliwang kamay. Okay. Okay, kasi receiving yun. Ibig sabihin, nire-receive niya ang iyong pagboto sa'yo. Pero may sikreto. Okay?
merong pulso na dapat tinatouch ang tao. Kung ikaw politiko, mag-shake hands ka, hahawakan mo ng ganito, pero ang iyong ito, nandito sa pulso. Okay? Ayun, ako, Yan. magandang tip sa inyo yan ni Miss G. Yan, secret. Kung nangangampanya sa labas, nagdadagudug-dug-dug-dug. Okay. Dito rin sa amin. Pangalawa, no? Pag ikaw ay nasa stage, nagsasalita, tatandaan mo, tumayo ka sa posisyon kung nasaan ang puso ng tao. Doon ka pumosisyon. Eto pa, sa pagtayo, sa iyong pangangampanya, ang iyong kaliwang paa ay dapat may bigat. Kalawang paa, mabigat. Andun ang weight. Doon mo ilalagay ang weight mo. Kaya di ba napapansin mo, may mga kandidato na magagaling, laging nananalo, pag nagsasalita yan, medyo nakatabingi. Ang tayo, pag ganyan, sa kaliwa Yes, pag ganito, na masyadong komportable, pero pasimple lang. Pero ang nilalagay nila, ang bigat sa puso. Bakit? Maganda o hindi maganda ang sinasabi mo kapag dinaganan mo ang puso ng tao, kuha mo ang pulso ng mamamayang Pilipino. Nice. Yun. Okay? So, another thing, no? Kapag, eto pa, sikreto, pero alam ko, hindi lahat ng mga politiko susundin to. Lagi mong sasabihin, wag kang makikiusap. Ako po sana ay inyong iboto. Okay. Magpasalamat ka na ahead. Ibig sabihin, tinatanggap mo na yung boto ng tao. Or tinatanggap na nila ang iyong boto. Ibig sabihin, tapos na ang laban mo. Okay. Marami rin nagtatanong sa akin, eto pinakamahalaga. Miss Jeline, ano po ang magandang kulay na mananalo ngayong 2023? Ayan na. Baka magsisi ang iba nito. Kasi pag na-mention natin ang kulay, tapos sila, hala, patay, hindi na tayo makakapagbago kasi dapat ginawa natin ito noong August pa. Pero, ayan, suspense. Okay. Ito ay hindi po ito dahil sa kulay o sa kung ano pa man. Ito ang papakatandaan po natin. Bago ko ito i-mention, ito ay isang paniniwala lamang, ano? Pero maaring sa feng shui kasi, maaring ito ang nagdadala ng isang magandang enerhiya para sa taong 2023. Okay. Di ba kung napansin nyo, ang nanalo ay ang pula at ang green? Yes. Okay. Yes. Ang army green or ang color green, as long as merong touch na green, ito ay malakas sa pangangampanya ngayong taon. Palakpakan natin. Yan. So, kung ikaw ay may touch of green, pasensya na doon sa mga, paano kami pink? Paano kami ay yellow? Paano kami ay ganito? Oo. Paano kami ay blue? Wala naman po akong sinasabi na kayo ay matatalo o ito ay ano. Ang sinasabi ko lamang po, the winnable color for the year is at least merong green na sinasabi. So yan, malakas po yan ngayong taon. Color po, red. At least meron ring touch of blue, yellow, yan. Mga ano po yan, mga winnable color. Oo. Mga winnable, hindi ko po alam nyo po, wala rin po yan sa kulay Wala rin po yan sa kung anong jingle ang meron tayo. Nasa tao yan. Yes. Nasa pagkatao mo yan. Kung ikaw ay isang mabuting tao at huwaran para mamumuno, imposible po na hindi ka mananalo. May pera ka o wala, alam mo, ang dami, araw-araw, sa totoo lang, Tita Terry, ano? Wala ako sa politika, hindi ko rin alam kung bakit ako nakukontak ng mga kung sino-sino. Saan nanggaling, paano niya nakukuha yung contact details ko? Sikat, no, aba naman. Alam mo, wala akong million followers, pero alam mo, parang tumatakbo ako sa Pilipinas. Walang million followers, pero yung katulad na sinabi mo.
Wala, hindi ka naman yan sa tumatakbo. followers. Hindi ka tumatakbo sa eleksyon, pero napakarami po mga politiko ang humihingi sa atin ng tulong. Alam niyo ho ba na ako ay nagtitingin rin sa kahit sa mga tumatakbo sa mga Miss Universe natin. Ayan, tinitingnan ko pa rin ang mga insights na ganyan. Hinihingan rin tayo ng mga opinion. Pero ngayon po, matindi po talaga eh. Mga barangay captains, mga barangay kagawad, barangay iskay sa atin po hinihingi ang mga informations. Pero sana sinasabi ko nga, kung halimbawa nandito sa area ko, wala akong tulak kabigan, hindi ako tutulong. Kasi na first and foremost, ayaw ko na maging bias ako. Ayaw ko na may papanigan ako. Pero pag sa labas yan ng barangay ko, yon lahat ng consultancy in-entertain ko. Although, nagbigay rin naman ako ng mga ilang information, so sana makatulong po sa inyo. Sinasabi ko nga sa inyo, abangan nyo lang lagi ang aming programa at doon, dito, marami po kayong matututunan at malalaman. Yan. Okay. Ayan. So, batiin na muna natin ating mga talagang mga followers and viewers na talagang mga loyal sa atin to. Si Miss Loretta, ayan, sabi niya, ang ganda ng tinatalakay niyo. Nagkaroon kami ng mga idea. At ang mga pamilya ng ating mga OFW na nakamonitor sa apat na sulok ng mundo, wow! Talagang mabibigay nag-tip sila sa kanilang mga family dahil siyempre hindi naman sila makakaboto barangay election. So, yung family Yes. Ayan. At thank you sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Okay, Miss Jeline, siguro, meron kang Time na ba? Hindi pa lumalabas yan eh. Hindi pa ba lumalabas ang oras? Okay. Anyway, siguro, kung meron pang, meron pa saluduhan. Sige. Saluduhan natin at pasalamatan. Siyempre, saluduhan at pasalamatan natin ang ating mga kapulisan sa panigman ng Pilipinas, sa ating mga kasundaluhan. Sila po ngayon at sa ating mga guro, sila po ang napakamahalaga ngayong eleksyon, Naway, wag nyo naman po silang idamay sa kamatayan. Naway maging maayos ang ating halalan. Especially binabati ko diyan si Captain Joseph Katapang sa Ternate, Cavite. And of course, the 96th Infantry Battalion from Masbate. At sa ilang mga kapulisan natin na nasa kapaligiran, lalo na dyan sa Bacoor. Sa Bacoor. So, shatak po dyan. Okay, so, at sa ating mga kababayan from Siargao. Yan, Siargao. Ang asawa ni Andy Eigenman, yan, si Philmar at ang kanyang mga team. Hello sa inyong lahat dyan. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan sa Kuwait, yan. And of course, Cambodia, mga Pinoy sa Cambodia, yan. So yun nga, sinasabi ko, pumili tayo ng tamang kandidato sa akin kasi mahalaga ito ang barangay eh. Kasi dito nag-uumpisa lahat eh. Bago ka pumunta sa national, barangay ang dapat inaalam mo eh. Ikaw mismo na nakatira sa barangay, dapat alam mo. Huwag kayong maniniwala doon sa mga politiko na nagpagawa ng mga kung ano-ano ngayong taon lang. Kasi tumatak. Anyway, batiin natin ang ating mga kaibigan sa ating pong DWWD, syempre sa technical side. Syempre, thank you po sa inyo, sa inyong pag-suporta sa amin. At syempre, ang ating pong boss, si Sir Sinon. Thank you po. At ang Major Sinon! Thank you so much! At ang ating idol din, si Sir Michael Aquino, na nandyan po sa region siya ngayon. Congrats po, ang dami niyo pong proyekto na talagang nakakatulong sa ating bayan. Hindi mo na-meet si Sir Michael Aquino. Siya yung dati rin namin station manager. Ay, nako, ang sito. Hindi. Nasa siya ata ngayon? Nakalimutan ko yung batalyon na siya ang head. Congrats po sa inyo. At siyempre po, ang ating kasamang admin sa Tabak, Defender of Democracy, si Sir Arman. Ang sipag din po niya. Nako, talagang mga officer yan, pero talagang kumikilos sila. Yan ang mga katulad ni Sir Sinon na talagang
patuloy ang pagsiservisyo sa ating mga Oh, kababayan. eto yata si Major Sinon lumalagari rin sa buong Pilipinas, nakasakay ng helicopter, Tsaka minsan gusto sikat ko na sikat na sumama. siya. Nasa TV. Oo. Oo, Okay. ang dami mga ano nito. And hello nga pala sa aking kaibigan, binabati ko si Ate Gina Fortaleza at ang kanyang pamilya. Ay nako, ito yung kaibigan ko na nasa tabi ko lagi. And of course, my friend from Okay. Tagaytay. Ayan, magpaalam na raw tayo. Okay, pansamantala na Okay. po kami magpapaalam ha. Maraming salamat, Miss Jeline. At syempre, Thank you. kahit ganyan siya ngayon, maraming ginagawa, busy, nandito pa rin siya sa atin. Kasi tungkulin niya yan, kasi meron siyang KBP. Okay, maraming salamat. KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat. At ako ay po nakapasa. sa inyong lahat at sana po hindi kayo nasaktan yung mga na mga kandidatong nakinig, hindi kayo nasaktan sa aming mga advice. Sundin nyo lang po yan at kayo po ay magtatagumpay lalo't kung mabuti ang inyong puso. Thank you so much. Pansamantala po kami magpapaalam. Ito po ang programang Buhay OFW ngayon. Miss Jeline Valenzuela and Terry Alpa. Good luck po and God bless. Thank you.